Magandang araw mga kababos. Narito ang latest news ngayon sa PBA. NLEX wala pa rin talo ngayong conference. Titan Ultra lock-in na sa rookie na to. Isang free agent hindi matutuloy sa SMB. Nanalo nga ang NLEX kontra sa Converge sa score na 119-107. At ang best player nga sa larong ito ay si Shani Winston na nagtala ng 24 points, 6 rebounds at 5 assists sa kanilang panalo. At sa talong ito ng Converge ay may 3-game losing streak na nga sila ngayong Governor's Cup. Pero sa panalo naman ito ng NLEX ay wala pa din silang talo ngayong conference at may 5-game winning streak na. At sila na lang ang team na undefeated ngayong Governor's Cup. Sa tingin mga kababos, anong team kaya ang kayang tumalo sa NLEX ngayong conference? I-comment nyo na po yan sa baba. Dumako naman tayo sa balitang may lock-in na daw na rookie sa Titan Ultra. Ang Titan Ultra nga isa sa mga worst team ngayong Governor's Cup. Pero kahit last conference nga, isa sila sa mga pinakakulelat na team sa standings. At sa Philippine Cup lang talaga sila muntik umabot sa PBA playoffs dahil nasa kanila pa nga ang star player nilang si The Beast. Dahil siya lang talagang nagdadala sa Titan Ultra dati. Yun nga lang, ay nang matrade siya sa off-season ng Commissioner's Cup, ay dito na naging worse ang team ng Titan Ultra. Kaya't sila nga ay secured na sa may top 3 picks para sa PBA 51st draft. At ayon nga mismo sa sources, Sir Nova Dua, ay si DJ Fener nga daw ang lock-in na player na gustong i-pick ng Titan Ultra. Si Fener ay isang overseas Philam player at siya ay may height na 6'6" at 33 years old na sa PBA 51st draft. Sa tingin niyo mga kababos, pag na-pick ng Titan si DJ Fener, ay siya na ba magdadala sa Titan Ultra sa una nilang PBA playoffs appearance next PBA season? I-comment niyo na po yan sa baba. Tumungo naman tayo sa balitang hindi daw matutuloy ang isang free agent sa SMB ngayong conference. Natalo nga sa overtime ang SMB kontra sa underman na TNT sa score na 93-89. At ang best player ng larong ito ay ang unsung hero ng TNT na si Kim Orin na nagtala ng 22 points, 8 rebounds at 6 out of 10 siya sa 3 points area sa panalo nilang ito. Pero sa larong ito ay hindi din naglaro ang star player nilang si CJ Perez dahil sa groin injury na iniinda niya. At 2 weeks pa nga daw niya itong ipapahinga para ma-full recovery siya. Pero ayon naman sa source na to, ay hindi na daw matutuloy si Matthew Daves sa pag-tryout sa SMB dahil sa family matters niya sa Amerika ngayon. Matatanda ang napabalitaan nga last month na gusto sana mag-tryout ni Daves sa SMB kahit practice player lang nila pag maayos ng problema niya sa pamilya niya sa Amerika at pag bumalik na siya sa PBA. Sa tingin niyo mga kababos, makakabalik pa ba si Matthew Daves sa PBA? I-comment nyo na po yan sa baba.